Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel. So ngayon mga paps, aayusin natin yan, yung Ficus microcarpa. At tatanggalin na natin yan dyan, baka ma-damage pa. Kasi yung ibang bonsai ko ay na-damage kasi nagkaroon dito ng demolition muna, no? So kukunin na natin yan para masubukan na nating maayos. So ito nga pala mga paps yung itsura nya. So yan, malapit na matapos yan. Kumapit na sa bark niya yung mga wire, kaya kailangan na talagang ayusin. Hindi na kailangan patagalin kasi baka matamaan pa ng mga dinidemolish, ano? So marami na nga pala itong escape routes. So kukunin ko muna to, dadalhin ko muna dun sa nilipatan namin para magawa. So wala akong time na gumawa rito at wala ring space. So ayan, so tanggalin muna yung mga aerial routes. So mabilis nag-wild mga paps kasi naka-rekta sa lupa. So tatanggalin ko muna yan. So mga paps, kitang-kita nyo naman na sobrang wild na. So ang lalaki na ng mga aerial roots. So ngayon ang una kong gagawin dito sa material na to, na Ficus microcarpa, o yung iba mga paps ay Ficus retosa yung tawag, ano. So tatanggalin ko muna tong mga aerial roots, tapos itong mga previous na wire. Pero hindi ko na mga paps ipapakita sa video para hindi matagal. So ito nga pala ulit yung ating material na Ficus microcarpa. Dito naman mga paps, sobrang wild na talaga. So umpisaan ko lang muna tanggalin yung aerial roots, then yung mga wire. So ayan mga paps, at nalinis ko na yung aerial roots. Meron na lang ditong isang malaki na kailangan tanggalin. So tanggalin ko na yan. So yung aerial roots, yan yung isa sa pinakagusto kong karakteristik ng Ficus. Kaso ang paglalagay ng aerial roots ay depende naman po sa design. Depende sa kagustuhan natin, ano, ng gumagawa. Kaya ngayon tinanggal ko muna lahat para mas malinis at mas madali ko siyang magawa. So ayan, so kita na yung movement. Susunod ko po ay tatanggalin ko naman na yung wire. So hindi ko na rin ulit ipapakita sa video para mabilis. So mga paps, ito at natanggal ko na po lahat ng wire, pati aerial roots, medyo nalinisan ko na. So magbibigay lang ako ng konting background ng itsura nito dati. So kung mapapansin nyo po, nakalin masyado papunta dyan sa side na yan, yung katawan niya. So yung unang pagkakatanim ko nito, hindi ganyan. Yung unang pagkakatanim ko nito mga paps ay medyo nakaganyan siya, medyo nakatayo. So bumigat yung katawan, kaya nag-lean siya ng ganyan. So sa ngayon, yan muna ang susundan ko. Maganda naman yung kanyang itsura, ganda naman yung movement ng katawan. So yan muna yung forma na yan, na medyo nakalin. Tapos meron ako ritong cascading dito na isa. So ito po yung napili ko na front. So ito yung back nya. Yan, kung nakikita nyo dyan mga paps. So leaning doon sa side na yon, may cascading, tapos parang informal dito sa part na to. So tara at mag branch selection na muna tayo mga paps. So pagdating dito, lilinisan ko muna itong cascading na to. So tanggalin ko muna yan. Titira ko lang itong cascading. So tanggalin ko itong mga branches din sa harap. Tapos itong multiple branches dito, tatanggalin ko na rin yung mga maliliit na yan. So ayan po mga paps, meron na lang tatlo dito. So i-wire ko muna yan. I-wire ko muna itong dito sa baba na to, itong cascading. Then papakita ko na lang sa inyo mga paps pag tapos na. So mga paps, ito yung cascading na part, ano. So na-wire ko na. Ngayon ay i-bend ko sila ng konti para maghiwa-hiwalay. Yan, para magka-develop ng pads na dito. So ayan. So napaka-flexible naman itong material na to, kaya walang problema. Napakadaling i-bend.
So ayan, so meron na. Ayan po ang nagawa ko dyan. Tapos kakatback na natin yan para magkaroon ng back budding. So lagi ko naman pong sinasabi na ganyan yung lagi kong ginagawa. So kung mapapansin nyo mga paps, 2mm lang yung wire na ginamit ko, pero nakaya niyang i-bend yung mas malaki sa kanya na branch. So ibig sabihin na ganun po kalambot yung ating material. So kung kita nyo naman mga paps, meron na akong pad dito sa cascading na branch. So meron na po dyan. Susunod mga paps, itong part na to naman ang i-wire ko. So ikutin ko na yan para makuha ko itong part na to. So ito siya mga paps, nila dito sa likod. So bago ko siya i-wire, tatanggalin ko muna yung mga unnecessary na branches, itong mga nasa ilalim na to. Tanggalin na muna yan, yung mga nasa ibabaw, yung mga multiple branches sa isang spot. Yan, pati ito tanggal na rin to. So primary and secondary na lang. Ngayon dahil kita naman mahaba na sila, so didiretsuhin ko na mga paps na setback bago ko i-wire. Setback na diretso para magkaroon sila ng back budding. So ngayon i-wire ko muna yan. Wire ulit natin. So gagamit lang tayo ng used wire para hindi sayang yung ating tinanggal. So lalatag lang natin konti. So ayan mga paps, meron na dito. Meron ng primary tsaka meron ng secondary. So susunod dito naman ako sa part na to. So ayan mga paps, ito naman ang isusunod ko. Kung nakikita nyo rito, kung nakikita pa dyan sa camera, ito na yung cascading, ito yung back branch tapos na. Then dito naman ako ngayon mag-branch selection naman muna. So tanggal itong mga maliliit, mga sucker na yan, tanggal na agad yan, automatic, you know, dahil hindi maganda, nandun siya sa may base ng primary branch. So ito, set back na natin to. Tanggal na to. So parang gusto ko tanggalin mga paps itong branch na to. Nakikita nyo ba to? So ito yung primary branch, diretso siya papunta dyan. So gusto ko nang tanggalin yan kasi meron namang mga maliliit dito para magkaroon na siya ng tapering. So tanggalin natin totally itong malaki. Yan. So kung makikita nyo to, ito na lang yung naiwan. Meron naman ditong isa. So yan na lang ang iiwanan ko. Then okay na yan. Tapos ito na lang i-wire ko. Yan. So set back na to. Meron nga palang tumubo dyan na shoots. May bud po rito, itong part na to. Nakikita nyo to. Yan, lalapit natin konti. Yan. Kung nakikita po ba yan sa camera, meron ng bud dyan. So puputulin ko na rito para na yan na yung lumabas. Yeah, baru ko lang.
So ito mga paps, didiretso ko na putulin. Sabi ko nga merong bad na lumabas dyan, so puputulin ko na to para yung bad na yan ang mabuhay. Yan. Then i-wire ko lang to konti para medyo humiga siya. So gagamitin ko lang itong old wire na maliit kasi sayang naman ito. Ito lang yung gagamitin ko. Papahigain lang ng konti yan. So siguraduhin po natin na yung bad na target natin na hindi madaan ng wire para siya ay mabuhay. Yan. So okay na ako rito. Ito, puputulan ko na ito mga paps para magkaroon ng backpadding. Ayan. So dito naman, ito naman ang susunod. Ito naman isa na to na nakatutok, medyo nakatutok sa front. So ayan, set back muna. Tanggal itong nasa ilalim. Tanggal na yung mga maliliit na yan. Then pagdating dito, set back na tong isa na to. Ayan, tapos itong dalawa, i-wire natin yan. Set back na muna bago wire para hindi na ganun kahaba. So i-wire na to mga paps para magano na, magpwesto na siya, no? Basan yung ating cutter. So yan. Then another one. Baby on the board. On board. Baby on board. So that's where you on board. Okay. Oop. We're board now. Look, it's a lasso. I'm making fun of my lasso from command. They keep opening. Ayan mga paps, ibibenta natin to. Ayan. So mga paps, pagdating dito sa medyo taas, merong isang branch dito. Kung makikita nyo tong curve na to, nandiyan siya sa loob ng curve. So hindi ko gusto yung kanyang itsura dyan unless putulin na ito dito sa part na to. Pero kung pag pinutol dyan, masyadong mababa yung distansya nito kaysa dito. So ganyan lang. So ito hindi ko gusto, kaya tatanggalin ko na yan ng buo. Tanggal na yan. Yan. So mas malinis mga paps, ano? Mas malinis yung tsura. Tanggal na yan. Then ito, tanggal na rin tong isa na to. Ayan. So para mapunuan itong part na to, pwede ko itong isang ito, pwede kong ilagay dito. Then ito na lang dito. So pwede ko itong ilagay dito. Pwede. Tapos ito, bababa ko rito ng konti. Yan.
So ito muna mga paps, i-wire ko. Tapos hanggang dito sa isa na to. So ayan na mga paps, itong isa na to, lalagay ko na siya dito para ma-fill up itong gap na to. Yan. So ayan, tapos itong isa, lagay ko siya dito sa back. Then set back ito mga paps. Tanggal muna itong mga nasa ibabaw. So yan muna siya. Hindi ko muna masyadong i-wire yung ibang maliliit na branches. So ganyan muna. Set back natin to para hindi gaano kahaba. Then dito naman ako sa isa na to. So ayan, itong isa na to mga paps ay masyadong crowded. Medyo ang dami niyang branches. Kaya tatanggalin ko muna yung iba. Multiple branches kasi itong mga paps in one spot. So hindi maganda yung ganon. Ayan. So mayroon ditong branch sa likod. Tanggal na yung mga yan. Mga sucker na branches. Tapos dito, iksya natin. Tapos ito na lang yung gagamitin ko. Isa na to. Then, tanggal tong nasa ito rin. Ayan. Tapos, i-wire ko muna to. Pagkapit muna tayo rito as anchor. Itong isa hindi ko muna masyadong i-wire mga paps dahil sobrang liit pa ng branch. So hayaan ko muna yan dyan. Itong isa. Wire then set back. So ayan muna, putol. So itong isa na to mga paps, parang hindi ko gusto yung itsura nito. So puputulin ko na lang yan diretso. Puputulin ko na lang muna. Ito lang iiwanan ko, isa na yan. So putol tayo nito. So yan. So ayan po itsura niya. So mga paps, dito na ako malapit sa apex. Kung nakikita nyo to, meron akong isa rito na branch. Meron ding branch dito. Then bali, meron pang isa rito. So para magkaroon sila ng parang spacing, so tatanggalin ko tong isa. Ito, tanggalin ko na yan kasi halos magkapatong sila nito eh. Tanggalin ko na to. Yan. So ito dito ko ilalagay. Then itong nandito, itong pinakadulo, putulin ko na rin yan. Putulin ko na rin to para hindi masyadong mataas. Magkaroon ng tapering. Yun. So bali konti na lang dito sa taas. Konti na lang ang branches. Ngayon, i-wire ko muna to para i-mixi. Pero, set back na muna natin.
Mailapat dyan ng konti. So, wire. So, hindi ko na mga paps ipapakita. Papakita ko na lang pagka tapos na yung wire. So, ito na mga paps at natapos ko nang i-wire itong apex na part. So, i-bend na natin to para maiposisyon na. So, lagay muna natin dyan. So, distribute natin yung branches. So, ayan. So, nabenda natin. Ngayon, set back. Set back muna. Medyo mas mahaba. Set back na to. Ayan, set back. So ayan na mga paps, ayan na po yung itsura ng ating Ficus microcarpa. So ito po yung apex. So mga paps, ito na po yung itsura ng ating Ficus microcarpa. So merong itong branch dito, nakatuto kasi siya sa front. So pinag-iisipan ko kung ibibend ko na lang siya papunta rito or tatanggalin ko siya mismo So sa ngayon hindi ko muna siya tatanggalin, hihintayin ko muna na may tumubo na ibang branch para kung sakali ay may pang palit ako rito sa isa na to. So ayan na po itsura niya. Yan po ang front, tapos yan po ito yung cascading, tapos ito po yung back. So ayan na po siya. So yan lamang po mga paps, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo po yung ganito, sa muli po ay aanyayahan ko kayo na mag-subscribe dito sa aking channel. At like nyo na rin, share nyo na rin para makarating pa doon sa mga nais pang matutong mag-bonsai na baguhan katulad ko. So yun lamang po mga paps, maraming salamat sa panonood. Once again, magandang buhay at happy bonsai.